Lipas na ito nangyari pero ang video na ito ay patuloy na nagbibigay ng paalala at babala para sa mga kababayan nating OFW na wag yung ipagkakatiwala ang bank account nyo sa ibang bansa kahit kanino man. Kahit nag-aalok man ito ng bayad, maliit man or malaki. Dahil tingnan nyo guys ang sitwasyong ito. Isang kababayan natin ang napahamak sa ibang bansa dahil isa ding kababayang Pinay ang nakisuyo sa kanya para gamitin ang bank account niya. Pero ang hindi alam ng kababayan natin na may-ari ng bank account ay nagamit ito sa kalokohan or pangluloko sa ibang bansa. Pero yung Pilipina na nakisuyo sa kanya para gamitin yung account niya ay absuelto sa kaso. What? At dahil nga yung pangalan ng may-ari ng bank account ang lumabas sa investigasyon at kahit wala siyang kaalam-alam, ay siya ngayon itong makukulong. At hindi lang siya guys nag-iisa. Maraming nabiktima ng ganitong kaso, kaya maging paalala sana ito sa mga kababayan nating OFW sa ang panigman ng mundo. Ano naman po talaga kaming kasalanan? Isa si Jessa, hindi niya tunay na pangalan, sa maraming Pinoy na nadawit sa isang malaking sindikato ng money laundering sa Taiwan. Kwento ni Jessa, ipinahiram niya ang kanyang ATM account sa isang kababayang kasamahan din niya sa trabaho sa pabrika. Nagtiwala umano siya na gagamitin lang ang kanyang ATM account para sa magpapadala doon ng pera. Kaya ang siste, dinedepositohan ito at wiwithdrawin ni Jessa. Kapalit naman nito ang kaunting halaga para sa kanya. Honestly, meron din naman pong balik yung pagpapahiram ko ng ATM. Parang pakonsuelo po. Binibigyan din po ako sa bawat mawi-withdraw ko. Hanggang isang araw, pina-withdraw kay Jessa ang mahigit 800,000 Taiwan dollars o katumbas ng mahigit 1.2 milyong piso. Dito na siya nakitaan ng paglabag sa fraud at anti-money laundering law. Habang ako'y nagtatrabaho, March 29 po, hinuli po ako ng pulis dahil nga po sa kasong yon. Nakulong si Jessa at iba pa niyang kasama ng 7 buwan. Pinayagan naman siyang magpiyansa dahil sa kanyang pagdadalang tao. Ayon kay Jessa, wala sa isip niyang nadawit na siya sa sindikato at sa pag-aakalang bababa ang kanyang sentensya, pinili na lang umano niyang umamin sa krimen. Hindi niya matanggap na mahahatulan pa rin siya ng 2 taong pagkakabilanggo. Although may kasalanan din kami sa pagsali sa grupo ng fraud. Yung hatol sa amin, 2 taon, pabalik kami ng kulungan. Kasama yung baby ko. May verdict na ito kasi sa trial pa lang umamin na siya. May kasama siyang isa pa pero siya umamin na siya mismo. Nagkasala siya doon. So therefore, lumabas na yung desisyon ng korte. Hindi naman nawawala ng pag-asa si Jessa. Nananawagan siya sa mga pwedeng tumulong sa kaso niya. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Kung sana pakipag-ugnayan po yung Pilipinas sa Taiwan. Pauwiin na lang po kami mag-ina. Mahigpit ang paalala ng mga otoridad sa mga OFW na mag-ingat sa pag-withdraw, lalo na kung hindi nila ito sariling pera. Pag sinuwipe mo yung passbook mo, may pumasok, hindi mo alam kanino galing, report right away. Once na withdraw mo yung perang yon, automatic yon. Kung hindi mo kilala, tapos ang sweldo mo is say 20-30,000 lang, nakatanggap ka ng 200,000, withdraw mo, flag ka agad yon. Bilin pa ng MECO, i-secure ang identity gaya ng passport, ARC at bank account at huwag basta ipagkatiwala at ipagamit kanino man. Ganon din guys kapag may online wallet kayo or Philippine online wallet kagaya ng GCash, PayMaya at kasama na pati ang Philippine Bank. Huwag na huwag niyong ipagkakatiwala sa iba lalo na kapag hindi niyo kilala. At kahit nga kakilala nyo guys or katrabaho, ay wag na wag nyong ipagkakatiwala ang personal na account nyo. Bakit? Panoorin nyo ito. Babala po sa lahat po ng kababayan natin na merong mga online wallet, no? Tulad ng GCash, ng PayMaya at ng kung ano-ano pa, no? Binabalaan ko po kayo at sinasabihan ako na kayo ng maaga na wag nyong ibenta ang inyong mga account. Dahil ang mga account na ito ay maaring gamitin sa illegal na activity tulad ng transaction sa droga, ransom sa kidnapping at kung ano-ano pa. At kapag ito nagamit sa krimen, kayo po ay maiimbentahan at maimbestigahan para ipaliwanag kung bakit nagamit ng mga kriminal ang account na dapat
ay personal na sa inyo. So, sa lahat po na may-ari po ng account, wag na wag nyong ibenta ang mga account nyo dahil nakasalalay dito ang pangalan nyo. Ito ay maaring gamitin sa iba't ibang krimen. At kapag tinrace ito, identity nyo ang lalabas. At mapipilitan kayong magpaliwanag sa pulis, sa mga investigador, o baka umabot pa tayo hanggang sa korte. So sa sino man po nagbenta ng kanilang account, ngayon pa lang, siguraduhin nyo na kilala nyo at meron kayong proof of identity kung sino ang bumili o pinagbentahan nyo ng inyong mga account. Dito po sa anti-kidnapping, meron na po tayo experience na dineposit sa isang account at nang malaman natin binenta niya yung account na yon at maaari siyang madamay sa ipapile natin complaint dahil sa pagpagamit ng kanyang personal na account. So tuwing tayo ay nagsasubmit ng mga ganito bank accounts, mga GCash account, mga Paymaya, nagsasubmit po tayo ng ating mga personal identifications. So babala, wag nyong ibebenta ang inyong identity sa sino man. Mas lalo na sa maliit na halaga. Kaya guys, mag-iingat kayo dahil ang panluloko ngayon ay nangyayari na online. At baka madamay kayo na wala kayong kaalam-alam. Ay mabuti na ang nag-iingat tayo at maging sigurado, lalo na sa mga kababayan nating OFW na nasa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.